Kataps! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, excited na akong i-share sa inyo yung aking first ever YouTube salary! Sa wakas, kasi ang tagal ko siyang inantay and ngayon, na-receive ko na yung aking first ever YouTube salary. Thank you, Lord! And thank you rin sa lahat po ng mga nag-subscribe at saka sa mga nanonood ng mga videos ko at saka sa mga patuloy na sumusuporta. Thank you po sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po maabot kung ano man po yung meron ako ngayon. And disclaimer lang po na i-upload ko yung video na ito hindi para magyabang, kundi maka-inspired sa mga kapwa ko small YouTuber, tsaka sa mga nagbabalak pa lang mag-start mag-YouTube na simulan nyo na. Kasi at the end, worth it naman lahat ng hirap at pagod nyo. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo yung aking first ever YouTube salary. Excited ka na ba kung magkano to? Pero bago ang lahat, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated. Tara mga katap, simulan na natin. So ayun, bago ko i-share sa inyo kung magkano nga ba yung aking first ever YouTube salary, gusto ko munang i-share sa inyo yung naging experience ko sa pag-YouTube, kung paano ako nag-start, kung ano yung mga ginawa kong step para monetize yung YouTube channel ko. Siyempre, para kumita ka sa YouTube, kailangan meron kang YouTube account. Tapos sa YouTube account mo, kailangan mong mag-upload ng mga videos kasi sa mga videos na yun, doon maglalagay ng ads si Google AdSense para kumita ka. So, si YouTube, meron siyang requirements na kailangan mong i-reach bago ka ma-monetize. Una, yung requirements ni YouTube is yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Explain ko lang sa inyo ng konti na yung 1,000 subscribers, accumulated siya from the date na nag-start kang mag-vlog, and yung 4,000 watch hours naman, kailangan ma-reach mo yon within 1 year. Kasi kung hindi mo yun ma-reach within 1 year, mafo-forfeit lahat ng hours na na-accumulate mo and hindi mo ma-monetize yung YouTube channel mo kahit na meron ka ng mahigit na 1,000 subscribers. So sa akin, nag-start ako mag-vlog ng March 2020 and na-reach ko agad yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours ng June 2020. So within 3 months, na-reach ko agad yung requirements ni YouTube. So thank you Lord talaga kasi hindi ganun kadaling ma-reach yung requirements ni YouTube. At lalong-lalo na, as a small YouTuber, hindi naman ako ganun kasikat para ma-reach ko agad or mag-gather agad ako ng maraming subscribers. Kaya ang ginawa ko, in-inform ko yung family ko, yung friends ko, yung mga kakilala ko na mag-subscribe sa YouTube channel ko. Pero syempre, hindi naman agad yun sapat para ma-reach ko agad yung 1,000 subscribers. Kaya ang ginawa ko, nakipagtulungan ako sa mga kapwa ko, small YouTuber, and at the same time, kinontinue ko lang yung pag-upload ng mga videos ko. One time, hindi ko na-expect na isang YouTube video ko pala is nag-viral. Yun yung 18 pesos leche plan. Yun yung nakatulong sa akin para mas mapabilis ko yung pag-reach ng requirements ni YouTube. Kaya thank you po sa lahat po ng mga nanood at patuloy na sumusuporta. Thank you po. After mong ma-reach yung requirements ni YouTube, pwede ka nang mag-apply for monetization. Sa pag-apply mo sa monetization, may mga step ka doon na kailangan mo sundin. And isa sa mga step na kailangan mo sundin is yung gumawa ng Google AdSense account. Kasi sa Google AdSense account mo, kailangan mo i-connect yung YouTube account mo doon para doon mo mamamonitor yung nagiging earnings mo sa YouTube. After mong makagawa ng Google AdSense account, isasabit mo na siya for review and approval ni YouTube. Take note lang mga kataps, kung gusto nyo na mas mapadali yung pag-review at pag-approve ni YouTube sa channel mo, kailangan yung mga videos mo is hindi copyrighted. Kasi kung meron ka man copyrighted na videos, kailangan mo yung i-delete or tanggalin yung portion na na-copyright kasi kung hindi mo yung tatanggalin, baka yun pa yung maging reason para mas matagalan yung pag-review ni YouTube sa channel mo or otherwise baka hindi ka pa ma-monetize. So, based sa experience ko,
nag-apply ako for monetization ng gabi, and kinabukasan, naka-receive agad ako ng email from YouTube na approve na daw yung account ko for monetization. So, thank you Lord kasi ang bilis i-approve ni YouTube yung channel ko for monetization. So, doon na mag-i-start na maglagay si Google AdSense ng mga ads sa videos ko at doon na rin nag-start na kumita yung YouTube account ko. So yun, para ma-withdraw mo yung YouTube earnings mo, kailangan mo munang ma-meet yung requirements ni Google AdSense. Sa requirements ni Google AdSense, first doon is yung verification ng PIN. So, paano ba natin ma-verify yung PIN natin? So, una, kailangan yung YouTube earnings natin is mag-reach muna ng $10. Tapos, kapag na-reach na natin yung $10, dun pa lang mag-automatic mag-send si Google AdSense ng PIN dun sa address na nilagay natin sa Google AdSense application natin. So, after nun, kailangan lang natin mag-antay within 3 weeks. Tapos, kapag hindi pa rin natin nare-receive yung PIN natin within 3 weeks, pwede pa tayo mag-request until 4 times within 4 months. So, send ka lang ng request until 4 times kung hindi mo pa nare-receive yung PIN mo. So, based sa experience ko, so kapag nakapag 4 times request ka na, tapos hindi mo pa rin nare-receive yung PIN mo, pwede ka na mag-apply for manual verification. Tapos, sa manual verification, kailangan mo lang doon mag-send ng valid ID, valid government ID na nandun yung name mo at saka yung address na same doon sa nilagay mo sa Google AdSense application mo. Based sa experience ko, nakapag 4 times request na ako pero hindi ko pa rin talaga nare-receive yung PIN ko. So, kinakabahan na ako noon kasi kapag hindi ko na-receive yung PIN ko within 4 months, is i-stop ni Google AdSense yung paglagay ng ads sa mga videos ko, tapos hindi na mag-earn yung YouTube channel ko. Ang ginawa ko, nagtanong ako sa mga kakilala ko, nag-research ako, tapos dun ko nalaman na meron palang manual verification. Yun, nag-submit ako ng valid government ID ko, which is yung ginamit ko dun is yung PhilHealth ID ko. Nandun yung name at address na same dun sa nilagay ko sa Google AdSense application ko. So, ilang oras lang after kong mag-submit nung verification ID ko, is naka-receive agad na ako ng email from Google AdSense na verify na daw yung account ko at hindi ko na kailangan pang ma-receive yung PIN na yun. Yun, thanks God kasi may ganun pala. Kasi kung hindi, kinakabahan talaga ako. Sayang kasi, di ba? So yun, after mo ma-verify yung PIN mo, hindi mo pa rin agad ma-withdraw yung YouTube earnings mo. Kasi kailangan mo munang ma-meet yung minimum threshold ni Google AdSense na $100 bago mo ma-withdraw yung YouTube earnings mo. So, sa akin, na-reach ko naman yung $100 kaya pwede ko nang ma-withdraw yung YouTube earnings ko. Excited na ma-withdraw yung YouTube earnings ko. Kaya naman pala mga kataps, na-receive ko yung YouTube earnings ko through bank kasi naglabas si Google AdSense ng statement na hindi mo na pwedeng ma-withdraw yung YouTube earnings through Western Union due to COVID-19. So yun, pinili ko na lang yung bank transfer para ma-receive ko agad yung YouTube earnings ko kahit na hindi na ako nagpupunta ng Western Union o lumalabas pa ng bahay. Excited ka na bang malaman kung magkano to? Magkano hula mo? Withdraw ko na nga pala yung aking first ever YouTube salary at share ko na sa inyo kung magkano nga ba yung aking first ever YouTube salary. Kailangan nyo magkano ko. Pero bagong lahat, shoutout po muna para kina Giselle Arian Alcantara, Josh Byron Santos, John Santua, and Natalie Lynn Tirao. Ito na, share ko na sa inyo. So, ito na mga kataps, yung aking first ever YouTube salary. Bilangin natin kung magkano to. First is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, yun. Yung aking total of first YouTube salary ay
18,954 pesos. So yun, thank you sa lahat ng mga nag-subscribe at mga nanood ng mga videos ko, and I hope na patuloy pa rin kayong sumuporta sa pag-vlog ko. So yun lang mga kataps yung masashare ko about my first ever YouTube salary. Thank you po ulit sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga nanonood ng mga videos ko at sa mga sumusuporta sa pag-vlog ko. Thank you din kay Lord, and I hope na may natutunan kayo at na-inspired ko kayo sa video na ito. At kung nagustuhan mo yung video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. And click the bell button below to keep you more updated. See you in my next